Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Furia, author, promoter ng The Bible Series. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa liwang ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pangangaral at pagpapagaling ng Panginoon sa Kristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo yung mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan. O mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Ditan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 17 hanggang 18, ito po yung mensahe. Tumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanya mga alagad at napakaraming tao buhat sa buong Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayin ng dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang karamdaman. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Marcos Kabanata talatang 23, ito po ang mensahe. Nilipot na Jesus sa buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa bawat sakit at karamdaman. Magpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo Kabanata 8, talatang 5 hanggang 8 at 12. Ito po ang mensahe. Pagpasok Bernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Romano at nakikusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya ay nararatay sa amin upang at lubang nahihirapan. Paroron ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa sa bahay namin, ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. At sa kapitan, umuwi na kayo ayon sa inyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling ninyo. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 13, at talata 13 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig at nakawala. Natutupad nga sa kanila ang ulan ni Isaías na nagsasabi, maginig man kayo na makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo na tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapuro lang isip ng mga tao ito, makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nila makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang tainga, makaunawa ang kanilang mga isip at magmagloob sa akin. At pagagalingin ko si Panginoon. At pagpatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 5 hanggang 8. Ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humiling siya sa Diyos at siya ibibigyan. Sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at ibigay. Subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-anilangan. Sapagkat ang nag-aanilangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng tao bago ng isip. At ilan kung ano ang talagang isip. Ito po ang mga salita ng Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. At ngayon ay paliliwan nyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa tema na ang pangangaral ng papapagaling ng ating Panginoon. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay ganoon tayo kahalaga na kanyang ginabayan tayo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ba. Pinapaging tao para tayo ay hatiran ng kanyang nais na kaayusan sa buong mundo at para tayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritual. Hindi lamang kaayusan, kundi magkaroon ng pag-asa para sa kaligtasang espiritual at tayo ay gabayan sa ating pang-araw-araw mula sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman. So ganyan tayo ginabayan ng ating banal na Panginoon Diyos. Hindi lang napakaraming kababalaghan at siyempre simula na
ay ang ating kapaligiran o ang mundong ating tinatahan. So, ito ay lubos na milagro na ginawa ng Diyos para tumunin yung lahat ng pangangailangan ng tao. Sobra-sobra ang mundo na ating kahit na tayo ay bilyon pa ating mapagsasaluhan ito kung tayo ay magiging mahusay sa pangangalaga ng mundong ito. Ngayon ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, ipinarating niya sa atin yung ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay mapagbago at mabigyan ng pagkakataon. So pinatawad niya tayo sa pamamagitan niya at para magkaroon tayo ng kaisa. Ginagaling niya yung mga karamdaman sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Himalaan niya yung mga hindi na gumagaling na mga sakit, na mga pilay, mga bulag na talagang wala nang lunas. So pinaghimalaan niya, binigyan ng himala para makakita. So yung mga simpleng lagnat ay kapag kanyang pinagaling, babangon agad at makapagsisilbi. So ganun ang paghimala na ginabay sa atin ng Panginoon Kristo para tayo pagalingin ating mga karamdaman. So ganyan niya tayo ginabayan ng ating banal na Panginoon Kristo. Kaya tayo ay magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mga gabay nito para tayo magkaroon ng kaayusan, para tayo ay magkaroon ng para tayo alagaan niya sa ating kalusugan. So tayo ay magpasalamat sa gabay nito at patuloy tayong manampalataya sa kanya na tayo ay patuloy na magabayan at ang mga susunod pa ng ating lahi na tayo ay makamintain sa ating pananampalataya at magkaroon tayo ng kaligtasan na spiritual kagaya ng ating pagbabahagi nito at pagpapagaling ng ating mga karamdaman na tayo ay manampalataya, na tayo ay mapagaling ng mga kanyang mga sinubo ng mga nagpapagaling ng pag-iimala, maging doon sa mga scientific medical, tayo ay mapagaling sa karamdaman at sa ating mga pananampalataya. Magabayan tayo na tayo ay hindi dapuan ng karamdaman o mapagaling ang ating karamdaman kung tayo nagkamali sa ating pangbuhay. Tayo ay magpasalamat sa ating banal na Panginoon. Muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pagbuhay. Magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual mula sa ating pagpito sa gabay na ito. Sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kalibunagan. At kayo ay magabayan sa inyong pagkalima ng mabuting balita. At tuloy tayo ng palataya na magabayan tayo ng Banal na Santa Maria. Maliban dyan, yung sa interpetuality, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin ating mga reliyon at tayo makapairan ng kapayapaan sa mundo. So sa Second Vatican Church, patuloy kayong magabayan ng Banal na Santa Maria, patuloy niyo pagmukulori ng sangkatauhan mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Ang The Bible Evangelization ay patuloy na mapagbuklod ng sangkatauhan sa pagbabahagi nito ng salita ng Diyos at patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria sa pagbabahagi nito. At maliban dyan ay ang mga kapamahalaan, kayo ay magabayan ng Banal na Santa Maria at makapamahala kayo ng mabuti at malubig. Nangako sa inyo lahat at God bless.